Nagtugma ang DNA sample ng magulang ng beauty queen na si Catherine Camilon mula sa mga hibla ng buhok na nakuha sa abandonadong sasakyan sa Batangas. Samantala, nagtugma rin ang mga balang ginamit sa pamamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija sa isa pang insidente ng shooting incident. May detalye si Patrick De Jesus. Positibo ang Philippine National Police na malaki ang may tutulong sa investigasyon ng resulta ng DNA kung saan nagtugma ang mga nakuwang hair strand mula sa abandonadong sasakyan sa Batangas kung saan umano inilipat ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon sa DNA sample ng kanyang mga magulang. Kung matatandaan niyo po, may lumutang po na dalawang witness na nagsasabi po na may tatlo silang kalalakihan na nakita na may inililipat na isang duguang babae mula po sa isang Nissan Juke papunta po sa Red CRB. Ito pong positive match po doon sa DNA profile po ng na magulang po ng nawawala nating biktima ay isa lang po yung ibig sabihin po noon na yung ating biktima ay sumakay po doon or at least na isakay or present po siya doon sa nagpapatunay na nandun po siya, na isakay po siya doon sa recovered red Honda CRV po. Naipaalam na umano ang resulta ng DNA test sa pamilya ng beauty queen na noong October 12 pa na yung ulat na nawawala. Pero bukod sa hair strand ay may nakuha ring mga dugo sa naturang sasakyan at patuloy ang sinasagawang forensic exam dito. Hindi rin isinasantabi ng pulisya na maaari may makuhang forensic evidence mula sa mga suspect. Kung matatandaan niyo po sir, ay sinabi na po natin before na meron po silang ginamit, particularly yung luminol, na gumamit po sila ng luminol agent po para ma-determine kung ito po bang nakitang possible blood sample po ay blood nga po. So kailangan pa po nila ng antayin yung final result po na isinagawa po. Final report po na ilalabas po ng forensic group as to the blood sample po. Una nang isinampa ang kasong kidnapping with serious illegal detention sa 4 na suspect kung saan kabilang dito ang isang pulis na si Major Alan De Castro at umaming nakarelasyon niya si Camilon. Nasa restrictive custody na ng Calabarzon Police si De Castro at nakahanda rin laban sa kanya ang mga kasong administratibo kasabay ng pagtitiyak ng PNP na walang magiging cover-up. Sa kabila na naging resulta ng DNA test, wala pang nakikitang dahilan ng PNP para baguhin ang kaso. The PNP unit investigating this case is still treating this case as missing person. So ganun pa rin sir, wala pa rin po tayong babaguhin dun sa nauna nating ikinaso laban sa mga suspect kung sa mga darating na araw po ay may mga iba pa po tayong ebidensya na makukuha. Gaya ng sinabi ko po dati na this will not prevent us from amending po yung complaint na nauna na po nating na-refer sa Batangas Prosecutor's Office. Samantala, natuklasan naman ng pulisya sa pamamagitan ng cross-matching at ballistic exam na mga basyon ng bala na na-recover sa loob ng bus kung saan nangyari ang pamarin sa mag-live-in partner sa Nueva Ecija ay nagtugma sa isang baril na nagamit na rin sa hiwalay na 3 nakalipas na shooting incident. Sa tulong umano nito ay matutukoy ang mga suspect kung saan mas pagtibay ang posibilidad na hard killers ang mga ito. Isa po dyan sa Isabela at dalawa po ay sa Nueva Ecija. So tinitignan po natin ngayon itong mga insidente po na nasabi ngayon kung sino po yung mga suspects dito at possibly po kung sino po yung mga suspects dito sa mga nasabi pong previous incident ay sila rin po ang involved dito sa kaso po involving dito sa dalawang biktima na binaril. Yan po yung indication ngayon na mga possibly miyembro po ng mga gun for hire po itong mga suspects po na ito. Isa sa tinitingnan persons of interest ang anak ng babaeng biktima na nakalitan umano nito dahil sa sinampang kaso na robbery at carnapping. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.